Hello Virgo, month end reading mo. Ito na yung reading mo for the remaining days ng month na ito or kung kailan man makarating sa'yo to Virgo. Check natin yung mga energies surrounding you or parating sa'yo. Maraming salamat Virgo kung matagal ka nang nanonood, bumabalik-balik, sumusubaybay at hello din po sa mga bago. Maraming salamat po sa pag-drop by. Sa mga nag-avail ng subscription membership, sa mga nagpapadala ng Star Super Thanks, pati na rin po yung mga nag-avail ng private readings natin. Private reading, nilalagay ko naman po palagi sa description ng bawat video. Nandiyan po yung pinakalik papunta sa official page ko. Kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire. Okay, itong dalawang oracle cards na to, ito yung mga overall energies ng month end mo, Virgo. Okay. So, meron ka ritong commitment card. I think this is something na sisimulan mo, panibagong sisimulan mo. Iko-commit mo na naman yung sarili mo kung ano man ito, but for some of you, pwedeng ito ay indication ng bagong relationship. Okay. It could be anything as long as may panibagong start or meron kang panibagong gagawin na magko-commit ka rito sa bagay na to. Okay? So, it could be a new romantic or business partnership. Something na pagtutuunan mo ng time, ng energy mo. Meron ka ring card ng re-energize. Para sa akin, itong card na to is yung tipong nagre-recharge ka ng batteries mo, Virgo, para sumaba ka uli sa susunod na bakbakan. Oo. So, kailangan mo ng mag-take a break para ma-replenish yung energies mo. No, makapagpahinga and then maging parang refresh, renewed, then magiging ready ka na uli para sumabak. Okay? So, yan. Meron ditong time of recuperation, recovery, or recharging. Yan. Para kang kumbaga sa baterya. Kung halimbawa na drained ka, no, nag-low bat ka, ibig sabihin, kailangan mong ma-recover yon. So, kung sa health mo, ibig sabihin, pwedeng nagpapagaling ka, konting pahinga, and then back to normal again, back to pasok again, no? So, kung sa financial naman yan, ibig sabihin, kung nasaid yung kaban mo, no, yung savings mo, parang nag-iipon ka uli. Kumbaga, nire-recover mo, ibinabalik mo yung mga nagamit, nagastos, no. Kung ano man yan, it could be anything as long as kung ano yung nakaka-relate kayo, no. Tapos, pagdating sa yung overall energy naman, 7 of emotion is the 7 of cups. So, nakikita ko dito mga options or opportunities na maaaring paparating sa'yo. Aside from opportunities, options, pwedeng may mga
pampagulo ng isip mo, mga distractions. So, kung may mga gagawin ka, instead na makapag-focus ka, maging clear yung pag-iisip mo, may mga alam mo yon, may mga sumisegue, may mga sumisingit, may mga epal, may mga panggulo rito. Okay? O, kumbaga, instead na ito lang yung tinututukan mo, parang may mga side quests or side hustles, no? Pwedeng ganun. Pwede rin meron something dito na parang kailangan mong magmuni-muni. O, meron kasing decision making. Kailangan mong mamili out of the options available to you. Siguro kailangan mong maging ma-discern alin dun sa mga options na yon yung pinaka malapit sa puso mo or sa tingin mong pinaka practical as of the moment, Virgo. Depende kasi if you're gonna go practical or you're gonna go following kung ano talaga yung gusto ng puso mo. Depende. Okay? So, pwede ngang natuturn ka between practicality and yung desires ng heart mo. Okay? Pwedeng ganun. Actually, minsan wala namang tama or maling gagawin. Kung ano kung ano yung nafe-feel mo, siguro yun yung piliin mo, depende. 'Di ba? Kung saan ka magkakaroon ng peace of mind. Hindi ko sinasabing walang mga maling decision action, baka kasi ma-misinterpret niyo ibig ko sabihin Minsan kasi example, minsan may mga bagay na alam naman natin na ito yung pinakatamang gagawin. Ito yung logical, ito yung umaayon sa rules. Pero minsan ginagawa pa rin natin yung hindi diba? Minsan tumataliwas pa rin tayo. Sinusunod natin yung desire natin. Sinusunod natin yung dinidikta ng puso natin. So siguro, kung caught between ka ng practicality and kung ano yung pinakamalapit sa puso mo, siguro, biliin mo na lang ano yung magbibigay ng katahimikan sa'yo. Yun na lang siguro. Okay? So, depende pa rin sa iyan. Pagdating naman sa career, financial, or business mo, wow. I think this is the strength card. Pero ibang number siya dito sa deck na to. Iniba rin yung pangalan niya, inner strength. No. So, this is Leo energy. Pwede ring may water sign. Okay, so this is a sign ng stable or strong partnership in career or in business. So, if ever na meron kayong negosyo, ibig lang sabihin nun, magiging tuloy-tuloy pa rin, magiging magtatagal, matatag yung samahan na to, whether ito ay sa trabaho or sa business. O halimbawa, kung investment to, pwedeng may mga challenges, pero nakikita ko, masusurvive mo yan. So, whether ito ay, if ever may pinagdadaanan kang something, pwedeng challenge sa financial mo, sa negosyo mo, sa career mo, nakikita ko masusurvive mo to. You have enough inner strength na kayanin, malagpasan yung mga pagsubok na yan. At yun na nga sabi ko nga, if this is a career, if this is a business, an investment, pwedeng ito ay something na magtatagal, magiging stable.
Okay? Oo. Sa bahay naman, home, family, be open to success. Chariot card, Cancer energy. Okay? So, sa water side, meron tayong Cancer energy. Sa fire, meron tayong Leo energy dito. Wow, this is the road to success for you, Virgo, at sa family mo. Kaya kung meron kayong specific goal, hindi lang para sa iyo, kundi para sa pamilya, para sa bahay, asahan ninyo na maaaring magtagumpay kayo dyan sa goal nyo na yan. For example, ang goal nyo as a family is makapag-migrate kayo lahat sa isang country na gusto nyong puntahan. So, ibig sabihin, mapagtatagumpayan ninyo yan, ganun kayo ka-determined, nakikita ko na itutuloy ninyo, ibig sabihin, buo yung loob ninyo towards doon sa goal ninyo. So, most likely, walang kasi pag nakita natin to determined walang halong hesitation, hindi magba-back out, di ba? So, yan, if ever this is something related to property dealings, whether ikaw ay magre-rent, bibili ng property, bahay, or anything na gagawin ninyo related sa pamilya, sa bahay, ibig sabihin ito ay wala ng atrasan. No, this is a green light. It means na matutuloy. So, kung may migration, paglilipat, whatever, most likely, matutuloy, no? Tuloy na tuloy. Pagdating naman sa relationship, romantic, you have 10 of emotion, which is the 10 of cups. Ang ganda naman ng mga cards mo, Virgo. Okay. Ito na yung card ng rainbow after the storm. So, ibig sabihin, tapos na ang bagyo at nandyan na uli. Sumisilip na naman yung masayang araw. Ibig sabihin, the worst is over, Virgo. At nalagpasan ninyo yun, na-survive ninyo yun as a couple, magjowa, mag-asawa, no? Mag-person. So, ibig sabihin, tapos na yung mga, period ng kalungkutan or difficulties sa samahan ninyo. At eto na kayo uli na masaya na kayo uli. Okay, buo na kayo uli. May energy dito ng pagkakabuo-buo So, yan, kung halimbawa, nagkaroon kayo ng problema ng person mo, ng asawa mo, may anak man kayo, wala, no? Nakikita ko na manunumbalik yung happiness. Or mabubuo na uli kayo kung may pagbabalikan man dito pagkakabuo-buo kung nagkawatak-watak man kayo. Okay. So, yan. Ibig sabihin nito or it could be yun, ibig sabihin nito magiging okay na uli, magiging happy na uli. Magme-mend yung mga dapat mag-mend, mag-heal yung mga dapat mag-heal. Pero, kung ibang bagay ito, pwedeng ito ay something na ipinagpipray mo, hinihiling mo, tungkol dito sa relationship ninyo na, alam mo yun, parang wish granted. No? Sa hindi mo naman inaasahan, meron kang 5 of action dito, which is 5 of wands. Iba kasing pangalan dito sa deck na to Okay. So, may mga hindi inaasahang challenges. Pero itong mga challenges na ito, Virgo, ito yung mas lalo ka pa ngang magiging malakas yung loob, magiging mas assertive ka. Parang mas lalo kang mapupush na mag-try harder, mas lalo kang mas magiging matapang, palaban, energy. Yun yung nakikita ko dito. May mga conflicts dito, may mga challenges na kakaharapin mo. Pwedeng may mga kontrabida rito.
Pwedeng mga kontrang circumstances or kontrang mga tao. Pwede ka ring maka-encounter ng mga, alam mo yun, hindi lahat mag-a-agree sa'yo, no? Pwede ka ring may mga makakalaban, makakakompetensya. Pero ang nakikita ko dito is, the more na nahihirapan ka, the more na marami yung mga challenges dito kumukontra, mas lalo kang namomotivate, mas lalo kang tumatapang. Okay? Instead the opposite. Okay? So, hindi ka magpapa-apekto sa mga toxicities na ito, whether mga tao to or hindi. Hindi ka magpapa-apekto, bagkus mas lalo ka pa nga magiging palaban energy. Ayan nga, inner strength mo, kaya nga sabi ko nga, ito ay magtatagumpay ka rito. Despite the challenges, despite yung mga obstacles or yung mga kontra. Okay? Tignan pa natin yung mga paparating sa'yo. Iba pang paparating. Stork. May bagong opportunity in business or sa career mo. May opportunity. Dealings or relationship. Ayan, di ko nalalagyan ng gender. Any gender. Dealings or relationship with, ewan ko kung sino man tong person na to. Oops, wait lang. Nagtumbahan yung mga baraha mo. Oy, may romance, ayun na nga, merong person, diba? Ito, hindi ko na ginenderan. Basta meron ditong panibagong commitment. Ayun pala yung commitment mo, kaya pala may commitment. So, yung iba dito, ito ay romantic na commitment. Pagpasok sa panibagong relationship, no? Romance is in the air. May new person. Ito na nga yung mga sagabal talaga sa'yo, may wedge ka talaga. Pero di ba sabi ko nga, hindi ka matitinag. Determined ka with the chariot card at saka may inner strength ka, 5 of action, no? Oo. Ikaw ay competitive, palaban energy, yun yung nakikita ko. Ayan, no? Someone is trying to come between you dito sa iyong goal, sa kung ano yung gusto mong ma-achieve. Pero hindi ka nga magpapatinag. Okay. Too much concern with, ayan, ikaw na magbasa. SEX matters. Okay. Meron kang rin spiritual love. So, hindi lang siya about physical, katawan, init ng laman. Meron din something dito na, spiritual connection. So, all in one siya. All in one. Ma-physical, mainit, no? Pero, and at the same time, malalim kasi may spiritual connection. Ayan na yung haystack. Uy, labas ng labas sa collective yung haystack. So, ibig sabihin, maraming magre-reap ng magagandang rewards sa inyo. Good karma. Ito na yung harvest time ng mga, pinaghirapan mo. Aanihin mo na yung mga, pinagtrabahuan mo, Virgo. At para sa iyong closing message, meron kang guardian of thought, which means the King of Swords. You may be called upon to be a spokesperson for a cause close to your heart. Your angels will give you the perfect words. So yan, if ever na meron ka mang mga dadaluhan, whether may event wherein ikaw ay kaharap sa maraming tao, may speech ka, may kipag-usap ka, kung ano man yan. Sabi kasi dito, yung mga angels mo, ibibigay nila yung mga words, perfect words na kailangan mo sabihin. So, it will naturally flow na lang sa'yo, Virgo. Mas madali nang sabihin yung mga gusto mo i-communicate kung may mga tao ka man na gustong kausapin. Hindi ka mawawalan ng ideas. Kasi si King of Thought ito eh. So gumagana yung yung sharp na pag-iisip mo. O isa pa with the Guardian of Thought is masosolve mo yung mga problems. Mas madali mong ma-analyze yung mga sitwasyon. Makakahanap ka ng
ng solution. Kumbaga matalas ang sharp yung mind mo. Virgo. Ayan, oh. You could be needing the help of a professional. Pwedeng magaling magpayo like a lawyer or doctor o kung ano man ito. Pwede kang may kailanganin na ganun. Or kung yun yung profession mo. Okay? If this is a person, pwedeng Gemini, Libra, Aquarius. Kaya lang, this person is emotionally unavailable sa ngayon. Kung sino man niya. Whether ikaw yun o yung person na nakakadeal mo. Okay, Virgo. Yan yung mga messages for you. Don't forget to subscribe, like, follow. Take care, Wabush.